Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 1, Week 8, Day 1 to 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Mga Sariling Karapatan bilang Bata, Rights of a Child, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang mga sariling karapatan bilang bata, Rights of a Child. Mga kasanayang pampagkatuto na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng mga angkop na kilos na nagbibigay halaga sa mga karapatang tinatamasa bilang bata. Gaya ng letter A, natutukoy ang mga sariling karapatan ng bata, rights of a child. Halimbawa, pangalan, edukasyon, pagkain, tubig, tahanan, pamilya. B. Natutuklasan na ang mga sariling karapatan o rights of a child bilang bata ay nagpapabuti sa kanyang kapakanan. At C. Naipahahayag ang pagiging magalang sa mga karapatan ng bata na kanilang tinatamasa. Day 1. Layunin. Nakikilala ang iba't ibang paraan ng hindi paggalang o di pagkilala sa karapatan ng bata. Awitin ang bawat bata. I-search lamang ang mga ito sa YouTube. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nakikilala ang iba't ibang paraan ng hindi paggalang o pagkilala sa karapatan ng bata sa pamamagitan ng pagsuri sa mga larawan. Basahin ang mga sumusunod na salita. Karapatan. Halimbawa, ang bawat bata ay may karapatang makapaglaro at makapaglibang. Ano nga ba ang kahulugan ng karapatan? Ang karapatan ay mga bagay o gawaing ipinagkaloob sa isang tao na maaari niyang gawin habang siya ay nabubuhay. Respeto. Halimbawa, ang magkapatid ay may respeto sa kanilang lola. Ano nga ba ang kahulugan ng respeto? Ang respeto ay isang asal na nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa kapwa, lalo na sa nakatatanda, may otoridad o may ibang pananaw. Paggalang. Halimbawa, si Mina ay may paggalang sa kanyang mga magulang. Ano nga ba ang kahulugan ng paggalang? Ang paggalang ay ang pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga o respeto sa isang tao. Isa itong magandang asal na nagpapakita na kinikilala natin ang kahalagahan ng iba. Hindi paggalang o pagkilala. Halimbawa, masakit sa magulang ang hindi paggalang ng kanyang mga anak. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ang hindi paggalang o pagkilala ay asal o kilos na nagpapakita ng kawalang galang, pambabastos, o kawalan ng pakikipagkapwa-tao. Suriing mabuti ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng unang larawan? Ano ang ipinapakita ng pangalawang larawan? Ano naman ang ipinapakita ng pangatlong larawan? Gayon din ang panghuling larawan. Ano ang nakita ninyo sa mga larawan? Ano kaya ang ipinahihiwatig ng bawat larawan? Dapat bang maranasan ng mga bata o ng kahit sino man ang ganitong sitwasyon? Bakit? Tingnan ang ikatlong larawan. Paano kaya maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon? May mga pagkakataong ipinagkakait ang karapatan ng mga bata. Halimbawa sa mga ito ay ang sumusunod. Gaya ng ang pagkakait sa mga bata ng isang buo at masayang pamilya.
ang kawalan ng maayos at disenteng tahanan, ang hindi pagbibigay sa mga bata ng masustansya at sapat na pagkain, ang hindi tamang pagbibigay ng atensyong medikal upang matiyak ang kanilang kalusugan, ang kawalan ng sapat na edukasyon, ang hindi pagbibigay ng isang ligtas na kapaligiran, ang pagmamaliit at pagsasalita ng hindi tama sa mga bata, ang hindi pagbibigay ng sapat na oras upang makapaglaro at makapaglibang, at ang pagkakait sa kanila ng pagmamahal, pag-aaruga at pagkalinga. Tandaan na ang bawat bata ay may karapatan. Ang inyong mga karapatan ay dapat na nirerespeto. May mga magagawa tayo upang maiwasan ang hindi pagpapahalaga sa inyong mga karapatan. May mga taong handang tumulong upang maiwasan ang mga ito. Ngayon ay gawin ang gawaing ito. Suriin ang mga larawan. Lagyan ng check kung pinahahalagahan ang karapatan ng bata at X naman kung hindi. Unang larawan. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Pinahahalagahan ba ang karapatan ng bata? Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ano ang ipinapakita sa larawan? Pinahahalagahan ba ang karapatan ng bata? Check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, ano ang ipinapakita sa larawan? Pinahahalagahan ba ang karapatan ng isang bata? Check o X? Tama, ito ay X. Pang-apat, ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Pinapahalagahan ba ang karapatan ng batang ito? Check o X? Tama, ito ay X. At panglima, ano ang ipinapakita sa larawan? Pinahahalagahan ba ang karapatan ng isang bata? Check o X? Tama, ito ay check. Magtanong sa mga kasama sa bahay ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng bata. Piliin sa mga karapatan na binibigay na sa inyong mag-anak ang ikinatutuwa mo. Kunan o pakuhanan ng larawan. Day 2. Layunin. Nakikilala ang mga tagapagtaguyod at tagapagsulong ng karapatan ng mga bata sa komunidad. Awitin ng Ako ay Isang Komunidad. I-search lamang ito sa YouTube. Sa araling ito, kayo ay inaasahang makikilala ang mga tagapagtaguyod at tagapagsulong ng karapatan ng mga bata sa komunidad. Para sa letter A, mga magulang o tagapag-alaga ng mga bata. Letter B, mga guro at iba pang empleyado ng paaralan. Letter C, mga opisyal ng barangay, kasama ang mga barangay health workers. At letter D, mga pulis at iba pang tagapagtupad ng batas. Basahin ang mga sumusunod na salita. Komunidad. Halimbawa, masarap tumira sa tahimik na komunidad. Ano ang kahulugan ng komunidad? Ang komunidad ay tumutukoy sa isang samahan ng mga tao na nagtutulungan at namumuhay na magkakalapit upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kabutihan ng bawat isa. Sumunod na salita ay ang opisyal. Halimbawa, mababait ang mga opisyal sa aming barangay. Ano nga ba ang kahulugan ng opisyal? Ang opisyal ay isang taong may tungkulin o posisyon sa pamahalaan, paaralan, organisasyon o anumang samahan. Siya ay may kapangyarihan o responsibilidad na gampanan ayon sa kanyang tungkulin. Sumunod na salita ay empleyado. Halimbawa, ang mga empleyado sa aming paaralan ay masayahin. Ano nga ba ang kahulugan ng empleyado?
Ang empleyado ay isang tao na nagtatrabaho para sa isang kumpanya, opisina o organisasyon kapalit ng sahod o sweldo. Batas. Halimbawa, dapat na sundin natin ang batas sa ating komunidad. Ano nga bang kahulugan ng batas? Ang batas ay isang tuntunin o alituntunin na ginawa ng pamahalaan upang gabayan at kontrolin ang kilos ng mga tao sa isang lipunan. Layunin ng batas na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at katarungan sa bansa. Kapitan. Halimbawa, nagbigay ng tulong ang aming kapitan sa mga nasalanta ng bagyo. Ano nga ba ang kahulugan ng kapitan? Ang kapitan ay isang taong namumuno o nangunguna sa isang barangay. Siya ay may responsibilidad na gabayan, tulungan at siguraduhing ligtas at maayos ang kanyang nasasakupan. Pagmasdan ng larawan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ipinapakita sa larawan ang isang tahimik at ligtas na komunidad. Sino-sino ang mga bumubuo sa komunidad ayon sa larawan? Ang isang komunidad ay binubuo ng mga bata, mga magulang, mga opisyal ng barangay, mga empleyado sa paaralan, mga guro, at marami pang iba. Anong masasabi ninyo sa uri ng komunidad na nasa larawan? Bakit ninyo ito nasabi? Pang-apat, sa inyong palagay, katulad din ba nito ang inyong komunidad? Bakit? At para sa panghuling katanungan, sino-sino kaya ang mga kasama natin sa komunidad na tumutulong sa pagsulong ng karapatan ng mga bata? Iyan ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ano ang ipinapakita sa larawang ito? Ang mga nasa larawan ay ang mga taong nangangalaga sa kapakanan ng pamilya. Sila ang ating mga magulang at mga kapatid. Isa rin sa nangangalaga sa atin ay ang ating lolo at lola, gayon din sina tiyo at tiya. Ipinapakita sa larawang ito ang isang pamilya. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Siya ang namumuno sa isang barangay. Siya ang nagpapanatili ng kaligtasan sa kanyang nasasakupan. Siya ang kapitan o barangay captain. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Dinadagdagan niya ang ating kaalaman. Sa paaralan siya matatagpuan. Siya ay ang ating guro. Ano naman ang ipinapakita sa larawang ito? Sila ang nangangalaga sa ating kaligtasan at kapayapaan. Sila ang magigiting ng mga pulis. Ang mga nasa larawan ay ilan lamang sa mga kasama natin sa komunidad na nagsusulong ng mga karapatan ng mga bata. Kailangan nating huwag matakot sa kanila. Kailangan din natin silang igalang at pagkatiwalaan. Bakit mahalaga sila sa ating komunidad? Ang ating mga magulang, guro, kapitan ng barangay at pulis ay mahalaga sa ating komunidad dahil sila ang tumutulong upang mapanatili ang kaayusan, kabutihan at pag-unlad ng ating pamumuhay. Bawat isa sa kanila ay may mahalagang tungkulin at gampanin. Ano kaya ang mangyayari kung wala tayong kasama sa komunidad na nagsusulong ng ating mga karapatan? Maaring maging magulo ang ating komunidad. Kapag walang nagtatanggol sa karapatan ng tao, maaring may mga inaapi, sinasaktan o hindi pinapakinggan. Ngayon ay dumako na tayo sa gawaing ito. Ano ang mga karapatan ng mga bata na isinusulong ng mga tagapagtaguyod sa komunidad na nasa larawan? Ikahon ang tamang sagot. Para sa unang larawan, ano ang ibinibigay ng isang guro? Ito ba ay edukasyon o kalusugan? Tama, isinusulong nito ang edukasyon. Pangalawa, pulis. Ano ang isinusulong ng pulis? Kaligtasan o makapaglibang? Tama,
Isinusulong ng pulis ang kaligtasan. Pangatlo, barangay captain o kapitan. Ano ang isinusulong ng isang kapitan? Kaayusan ng komunidad o maayos na tirahan? Tama, isinusulong ng kapitan ang kaayusan ng komunidad. Pang-apat, magulang. Ano ang isinusulong ng mga magulang? Maayos na kalusugan o masayang pamilya? Tama, masayang pamilya. At panglima, dentista. Anong isinusulong ng isang dentista? Kalusugan o kapayapaan? Tama, isinusulong ng isang dentista o ng doktor ang kalusugan. Tandaan na may mga kasama tayo sa komunidad na katulong sa pagsulong ng mga karapatan ng mga bata. Huwag tayong mahiya o matakot na lumapit sa kanila kung kailangan. Sino-sino ang kasama natin sa komunidad na katulong sa pagsulong ng karapatan ng mga bata? Magbigay kayo ng mga halimbawa. Para sa letter A, mga magulang na tagapag-alaga ng mga bata. Para sa letter B naman, mga guro at iba pang empleyado ng paaralan. Letter C, mga opisyal ng barangay, kasama ang mga barangay health workers. At letter D, mga pulis at iba pang tagapagtupad ng batas. Para naman sa gawaing ito, basahin ang mga pangungusap. Kulayan ng pula ang puso kung ito ay tama at asul naman kung hindi. Unang bilang, tinitiyak ng mga magulang ang karapatan ng mga bata sa pagkakaroon ng masaya at buong pamilya. Ito ba ay pulang puso o asul na puso? Tama, ang kulay ng puso ay pula. Ibig sabihin ito ay tama. Pangalawa, ginagampanan ng mga pulis ang karapatan ng mga bata sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Ito ba'y pulang puso o asul na puso? Magaling! Ito ay asul na puso sapagkat hindi ginagampanan ng pulis ang pagbibigay ng karapatan sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Ang ginagampanan ng pulis ay ang ating kaligtasan. Pangatlo, sinisiguro ng mga guro na maranasan ng mga bata ang karapatan sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Ito ba ay pulang puso o asul na puso? Tama, ito ay pulang puso. Pang-apat, tinitiyak ng guro at mga opisyal ng barangay ang karapatan ng mga bata na makatira sa isang tahimik at payapang komunidad. Ito ba ay pulang puso o asul na puso? Tama, ito ay asul na puso. Ibig sabihin ang pahayag na ito ay mali, sapagkat hindi ito tungkulin ng mga guro at opisyal ng barangay ang pagbibigay ng tirahan sa mga bata sa isang tahimik at payapang komunidad. Ang pumipili ng tirahan ay ang ating mga magulang. At panglima, ang mga pulis naman at iba pang tagapagtupad ng batas ang nangangalaga ng karapatan ng mga bata sa isang ligtas na kapaligiran. Ito ba ay pulang puso o asul na puso? Tama, ito ay pulang puso. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!